Hi guys! Welcome to my third episode of... Uy! Tara. Prepared siya, di ba ba? Sorry tayo. Podcast. 1, 2, 3, go! Podcast! So guys, I'm here with Kartal, Girls, Red, Migs, and Miko for the third episode. So, ba't ba tayo nandito? Wala, kasi may extra time kami. Anyway, so here is my first question. Dun, 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 dun. What's the weirdest client feedback you've ever received? Ano pinaka-weird? Weirdest? Parang wala naman kasi yung nakahandle ko naman, ma'am, na mga clients. Like yung Chinese cuisine. Siguro ang weird lang is yung sa isang hinahawakan ko na law. Kasi parang tama pa ba yung ginagawa ko? I mean, yung Pero mga... wala mo siya feedback na sobrang lala eh. Yun nga, miss. So parang feeling ko na tama pa ba yung nilalagay ko sa content? Kasi, Hindi na ina-approve. so parang post lang ako. Pero mukha Pero naman. okay naman, ma'am. Parang mukhang okay naman yung mga contents na nilalagay ko doon. Kasi Migs. Ako, weirdest feedback. Siguro nung sinabi na ang pangit. Pangit with an I. Alam ko yun. Alam mo yun, ma'am. Okay. Weird nga. Beauty, tas ang pangit sabi. Okay. Next, si Red. Ako, weirdest feedback for me, no feedback. No feedback. Talaga, hindi ka nare-replyan. No feedback. If you could switch jobs with anyone in the team for a day, who would it be and why? Miss Tara. Joke lang. Ba't ako? bakit? Bakit nga? Wala, Oh. syempre, ito na siya, oh. Syempre, doon na tayo. Mangarap na tayo ng But, mataas. dapat yung client, ito naman, hindi ka marunong. Sa Kartal. Yeah. Go. Ikaw. Ako si Ma'am Ish. Para sahod na kagad. Siyempre para na. Kasi si Ma'am Ish yung nag-handle ng mga namin, mga sahod. So. Ako, pinakagusto ko si Kit para diva-diva ba? Charot yun din. Alam ko na kung bakit gusto niyo si Ish. Bakit? Kasi sobra yung pinapasahod. paldo kami dahil. Biggest pet peeve when working with clients. Go. Parang yun talaga. Ikaw. Ako meron akong pet peeve. Yung sabay sasabihin silang gusto nila, tapos in-implement, tapos ayaw pa rin nila. Yun yung parang nakakainis. Yung akin naman, tatawag siya bigla. Tapos bilang, hi, pwede ka ba mag-shoot dito? Parang meron kaming promo. Parang naisip lang nila, Sobrang recent yan! parang, ay, may naisip akong promo. Sige, tawagan ko si ganito. Hi, pwede ka ba mag-shoot? Siyempre ako naman si Bakla. Okay oo. po, on the way ako. Yeah. Okay, to defend Miko, kasi ang agency namin, hindi naman kami empleyado nila. So, minsan kasi ginagawa nila kami empleyado na one call away. Pero dun sa mga, pag agency ka kasi, dapat maiintindihan mo na hindi lang ikaw yung client, tapos di ka magtatampo. Kasi yung iba parang nagtatampo sila na may ibang client ka. Parang ang weird. Buti na lang, free ako noon that day. So, pinuntahan ko siya agad. Nakapag-shoot ako. Ang babaw naman ng pet peeve mo. Anyway, go. Hindi man kasi biglaan. Sabi, I mean, parang, what if may ginagawa ako? I mean, may shoot ng What if ibang... may date ako? Miss, diba? Ay, hindi pwede kasi work hour yun. What was your, I made the right choice joining this agency? Tapos nagpasa na pala sila ng mga resignation nila, mamaya. Ako, ma'am, kapag may problem, hindi yung pang namamahiya. Ganun. Hala naman, maya ako na joke. Hindi, parang expectation ko kasi kapag work, alam mo yung super professional na bawal magkamali, ganun, ma'am. Oh. So, kapag may mistakes, Actually, mali nga yung ganun thinking eh. Kaya lagi kapag nag-onboard tayo, lagi natin sinasabi na, ito yung nagawa namin dati. Pero hindi ibig sabihin yan, nagagawin din namin yan sa inyo. May possibility, pero marami kasing factors. Like for example, yung sayo, kailangan ng promo. Tapos, syempre, maalat masyado yung pagkain. Makukontrol mo ba yun? Hindi naman ikaw yung nagluluto. Di ba? Di ba parang, paano mo sasagutin yung ang alat masyado ng pagkain ng client natin? Tsaka, meron din tayong yung mga empleyado nila na nagre-resign din, di ba? So, yun yung mga hindi natin makokontrol talaga. Siguro yung environment, yung feeling Oo, na masaya talaga. welcome ka, tapos hindi ka masyadong mape-pressure pag nagkamali ka kasi alam mong may sasalo sa'yo, may Kaya pala ganyan kayong lahat. Ngayon, alam ko na. Ayan, lumalabas na. O, ikaw, Mix. Same with Red, ating environment. Kasi, may mga times na gusto ko talaga mag-give up. Natandaan mo, ma'am, nung nag-chat ako na, ma'am, siguro tama na. Yung nagkamali ako, tapos sabi ko, feeling ko, ma'am, hindi para sa akin to. Oo. Pero kasi may mga, katulad mo, ma'am, nag-long message ka, like, chinirap mo ako, with my, ma'am, yung, Peers. colleagues.
trabaho na lang. Kaya sabi ko, parang nasa tamang environment ako. Oo. Tsaka ang hirap din humanap. Like, pag pabago-bago ka, ang hirap nung iba rin makakasama mo, gano'n. Pero alam nyo, may mga empleyadong ganun na alam mo yun na, kunwari, ako lang, may mga na-encounter kasi ako na gagawin lang stepping stone, tapos after 5 months, alis na, hahanap ng bagong mataas na offer. Tapos after 6 months, ganun ulit gagawin nila hanggang sa tumaas ng tumaas. Oo, buti na lang, so far naman, parang hindi naman tayo ganun na very, naman tayo, intentional. Tsaka, ang hirap kaya nung, kunwari, di ba, ito ng batch na to. Siyempre, naka-adjust na ako. Tapos, parang alam ko na yung mga strengths nyo. Alam ko na kung paano kayo di-distribute. Ang hirap kaya mag-train ng bago. Kasi isipin mo yung 5 years na nasa utak mo. I-onboard mo yung just, So, ang hirap ganun. So, kami ni Just, ang prayer talaga namin, sana magtagal yung mga tao. Like si Sir Robert! Sir Robert, shout out sa'yo! What advice would you give to your day one self at Kartal? Don't give up kasi worth it naman yung magiging growth mo. Oo, tama. To my day one self, magpantalon ka. Nag-Shangri-La kasi, okay, for context, nag-Shang kami, nag-corporate event kami. Hala, naka-geng-geng outfit. Pwede ba maglagay ng sarili? Naka-jersey, naka-jorts. Meron ka doon? Meron. Oo, may Selfie pa kami. lalagay ko yan sa reel. Ang una lang, mag-shoot lang daw ng TikTok sa BGC, ganyan. Hindi, ako, naka-jersey ako ate. Naka-jorts. Tapos biglang nasa networking na kami ate. Sa Shangri-La siya. Oo. To my day one self. Be brave. Kasi, ang daming nangyari sa akin nung una. Kasi since bago lang ako. So, syempre, may mga nagawa akong mali. Tapos, dapat ganyan. So, ako naman, nung una, buti na lang strong yung faith. Ano Diba? kasi, Lord? Be strong. Kasi para sa'yo din yan kaya ako tumagal din ng As a marketer, what's your dream collab or dream brand? makeup brand. Gawin natin yan. Oo, miss. Gusto ko. Oh, sige. Mag-earn tayo ng Gawin makeup natin brand. yan. Walang specific, pero yung very creative na brand. Ay, hindi. Parang din, beauty. Ako, siguro fashion. Fashion, like mga clothes, Okay din ako sa apparel. Yeah. Pero alam mo, yung mga binanggit nyo, sobrang fast-paced sila lahat. Gumawa ng content. Ewan ko din kung bakit. Kasi parang may mga inquiry din ako before ng mga clothing. Pero parang, alam mo yun, as a business perspective kasi parang grabe yung logistics. Tapos babayaran ka 50K. Parang hindi siya bumabangga dun sa mo. Unless may willing magbayad. Ako, shout out, Jollibee talaga. Pag nakuha ko yung Jollibee, endgame na. Na parang Jollibee, McDo, Chowking, KFC, Mang Inasal. Pag nakuha ko yung lahat, parang the best na ako sa F&B. Meron sila ma'am, yung sariling marketing or Nag-outsource sila eh. Pero kasi, eto yung mga hindi alam ng mga nagbe-business. You have to know someone talaga from the inside. Kasi you don't get to pitch talaga. Or, kapag may magpipitch, may panalo na. Friend mo, kilala mo, ganun talaga. Kaya dapat solid yung network mo if nagsisimula ka sa ganitong industriya. Kaya network ko, Sir Robert, nataas ko na, di ba? Ang dami ko na natin. Sir Robert na yun eh. What's the most misunderstood part of your job? Yung parang, pag marketer ka, ito yung expectation sa'yo, pero hindi naman pala ganun. Madali. Like, post-post ka lang, content ka lang, ganun. Like, di nila naiintindihan na yung job natin kapag naubusan ka ng creative juice, parang wala ka na. So, akala post-post lang. Sa akin, I agree with Red. Pero siguro to add yung sa sales na part. Parang may one time na sa amin na sa atin na hinahanap yung sales. I mean, gets naman, syempre, we build the hype, ganyan. Pero syempre, ibang usapan na yun. Sa akin naman, when it comes sa influencer marketing, parang akala ng mga friends ko, parang, lagi niya nakasama yung mga influencer. Parang, ang ganda ng work niya kasi mga sikat yung kasama niya. Pero hindi nila alam na behind that scene, parang syempre ang daming nangyayari, like yung may mga papers pang ginagawa. Parang akala nila ang bilis-bilis. Like parang contact lang and then meet na kayo. Hindi siya ganun kadali. May mga legal na hinahawakan. Alam nyo to, add lang din dun sa sinabi ni Miko na yung sa influencer. Na-realize ko talaga to nung pumunta ko dun sa, doon. Na akala ko, lahat ng influencer, accommodating. Kasi ganun sila sa video. Apo. Na parang sobrang friendly, parang kind. Kasi ganun sila mag-advocate Apo. na kindness, ganyan. Tapos yung iba doon wala pang
hindi pa na-cancelled or walang issue. Pero nung na-meet ko yung mga influencers, parang, Oo, miss. May, Parang- to add. wow! Uy! Parang bumangga ka sa pader. Parang ganun yung feeling. Parang miss, nakaganon to. sila sa'yo. Parang, sino to? Parang, ano ka? Ganun. Ganyan. meron. Ganon sila. Like, Naakala Like, ko, ay, pinangalanan mo eh. may ganun pala talaga na influencers. And to add din yung sa sales factor. Yung marketing kasi, pwede mo siya ikabit sa sales. Pero kasi meron iba, like sa atin kasi restaurant tayo. So ang nangyayari, nag-i-inquire, nagpapa-reserve, pupunta doon, tapos kakain sila. Pero doon lang tayo nagsastop na kapag nagpa-reserve sila. Siyempre, kailangan mo i-follow up, kailangan mo i-remind ng mga rules and regulations, kailangan mo bigyan ng promo, pag may birthday, kailangan ng anniversary gift or dessert. Kapag nandun sila, dapat yung mga staff is okay. Tapos pag alis nila doon, dapat memorable. So yun yung mga bagay na hindi natin kaya i-control sa sales nila. Kasi mamaya, ang ganda ng pasok ng leads nila, pero hindi na sila nag-repeat sales. So yun yung parang mga misconception, lalo na sa F&B. Pero sana, maganda yung insights nyo na na gusto nyo naman ng beauty and clothing. Parang last 2 years, sir, minanifest ko yung F&B. Di ba? So baka pwede manifest natin, din i-manifest natin, na rin natin yung beauty. Kasi, Baka parang, mapanood nila, ma'am, di oo, ba? Baka shout out naman. sa mga beauty. Pero 10 lang yung views natin. Di ba? Hindi mo, Tayo lang dito, kartal lang to eh. ibuboost. Ayun, So, naging 20. 20. May tanong din kami sa'yo, ma'am. Ano kami lang? May surprise din kami sa'yo, ma'am. Siyempre, ma'am, di ba, ang Gen Z, iba yung Ang hirap. attitude with the millennial. Gen Z millennial ako. Yeah, Gen Z millennial. So kami, ma'am, kita mo na medyo iba yung attitude namin at work. Like, Ang sama eh. totoo naman, guilty kami doon. Iba talaga yung Gen Z. Paano mo kami na-handle, ma'am? Alam nyo, sa lahat ng batches na na-handle ko, parang kayo yung nagtagal, tsaka very open. Ayoko lang yung non-confrontational yung Gen Zs. As in, kayo, parang kapag kunwari nagkamali kayo, alam nyo nang mali. It's either defensive kayo or di kayo magre-reply. Ako po yan. Ay, Pero, nag-reply ako. at the same time, ngayon kasi, iba kasi kapag hindi ka nag-reply, hindi ko naman sinasabing sobrang okay. Pero mas okay siya ngayon compared if last time ginawa. Kasi ngayon, yung cartel medyo established na. Pag nagalit yung client, magagalit din ako. Hindi naman nila kaya tayong mawala in just isang mistake, 'di ba? Isipin mo yung mga contracts natin 6 months. Tapos dahil lang may isang typo, tatanggalin tayo. Parang it will not make sense. Kasi yung investment nandun na. Pero sana, mas maging vocal kayo. Pero eto hindi lang to sa Gen Z. Pero it's not something that you would learn overnight. You have to learn it by experience, to talk to more people, to engage with more people, and that's how you learn it. Hindi lang siya sa Gen Z. Yung ibang millennials kasi, pag na-observe, no, parang yung iba wala pang anak, yung iba gusto mag-focus, ganyan. I guess ako, medyo may pagka-motherly mag-alaga ng mga tao kasi mama ko. So, I cannot answer for those millennials na single. Kasi I don't know how they work. Ako kasi, mula sa may marami ako pinagdaanan, nag-empleyado ako, so alam ko, tinatamad din ako pumasok pag 9 a.m. Pero wag naman yung garapalan. 9 a.m. hindi mag-reply kasi tulog pa. So, ayoko nang ganun. Wala po dito yon. You would know Sir Robert with experience na they're just giving you reasons, tinatamad lang. Ako kasi very pag sinabi nilang, ma'am, pagod ako, ma'am, masakit ulo ko, pwede silang mag-leave. Pero wag naman yung sunod-sunod. Sobrang obvious naman na yun. Na parang, don't make me look stupid. Kasi, ako na nga lang yung nagkikare. Mas gagawin niyo pa akong tanga. So, for me, sana laging, na lang, honest. Like kapag yung mga nagre-resign, honest sila na they don't wanna pursue this anymore and they wanna pursue other things and that's okay. People come and go. So, if in case lang na ikaw na lang matira, wala na sila. Wala na sila. Hala ate, ikaw na lang. Kunwari lang, sana wag yung nagsusunuran. Usually kasi kapag tight kayo as a whole, pag, nag-resign na si ganito, alis na rin ako. Ganun kasi yung ginawa sa akin Sir Robert, nung last batch. Isa nag-resign, tapos lahat sumama na. Which, alam nyo, parang sa akin, thankful din ako. Kasi kung di sila nagsunod-sunod, hindi ko kayo mamimit. So, rin naman, that's God's will naman. And people, inspirational talk ba to? Parang ganun People will stay if they want to. You cannot control other people's will to live. So that's it for my episode 3 and I hope you guys learn from us, from Red, Migs, and Miko. This is Uy, tara, usap ta. Podcast. Bye!